Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Excited na ba ang lahat? Ako excited na mga ka-action, mga kakampeng, at nag-aantabay ho ako sa aking malaking TV para manood ho sa sasabihin o magiging suna ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya. And then after suna ni Pangulong Bongbong Marcos, magla-live po tayo para bigyan ho natin ng kanya-kanyang reaction or opinion kung ano ho ang masasabi natin sa kanyang suna. Okay? After ho, kung hindi hapon, gabi, abangan nyo ho ang live natin. Re-reactionan ho natin yan. No? Kasi ako isa din sa mga excited kung ano ho ang mga sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya. Okay? So, dito muna tayo mga ka-action. Excuse me po. Ayan. Ito kasi mga ka-action, mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos dumadagsa na nga ho. At ito din ho ang ito din ho ang gusto nilang marinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi itinuturing ng mga supporters na isa sa malaking tagumpay ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, which is ako po ay uma-agree din sa kanilang mga sinasabi, no? Ako din, masasabi ko din talaga na isa din po ito sa achievement ni Pangulong Bongbong Marcos at gusto ko ho malaman sa kanya kung paano niya ba ito ituloy mamaya, okay? So eto na muna mga ka-action, mga kakampeng, panoorin at pakinggan ho muna natin itong mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Credit o courtesy ho sa video ng ABS-CBN News. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Ma'am, ang gusto po namin, manigin talagang mga blood code kung nasaan yung mga perang dinala ng mga kapurap-kurap. Umay na pa, nagot na po. Yung papanagot, makita namin na yung mga panagutin, yung mga dapat managot. Inaasahan natin na ilalahad niya yung mga nagawa niya laban sa korupsyon at sa ano pang mga programa na nagawa niya sa bansang ito. Sa 10 bilang para i-rate ang Pangulo, nasa 9 kami. Dahil hindi namin pwedeng sabihin perfect dahil meron pa siyang nalalabing panahon para ayusin at buuin pa yung mga plano para sa bansang ito. Mas magandang nandito kami para makita namin ang presidente. Dati, yung mga walang nakukulong. Ngayon, isa-isa na. Kaya, ang korupsyon, dami ng isa-isa nang nakuulit, nakukulong. Yun na ho mga ka-action, mga kakampeng, napakinggan na ho natin ang kanilang mga komento o gusto nilang marinig mamaya sa maging suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga DDS ha, malinaw na malinaw para sa akin. Itong mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit sila ay isang loyalista, pero gusto din ho nila mapakinggan kung paano matugunan ni Pangulong Bongbong Marcos ang flood control scandal. Kasi para ho sa kanila ay malaking tagumpay ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ilan sa mga individual na mga di umano'y sangkot ay nakukulong, nadidetain habang gumugulong ang investigasyon. Para ho sa kanila, malaking tagumpay ho ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi po sila bias dahil gusto nila din malaman kung ano na po ang magiging status, ang magiging stand dito ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kumbaga gusto nila pakinggan mamaya kung ano ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos regarding dito sa flood control scandal. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot man isipin na ang ating Vice President nandun ho sa ibang bansa. Pero nasasanay na lang tayo na para bang tuwing suna ni Pangulong Bongbong Marcos, parang wala yata siya lagi dito sa Pilipinas. Parang lang, hindi ako sure. Diba? Kasi ito, suna ni Pangulo, nandun siya sa ibang bansa. Diba? Nakakalungkot isipin na mandato niya ito na marinig, pakinggan kung ano ho ang mga natapos na proyekto, kung ano na ho ang mga programa, kung ano na ho ang incoming. Mandato niya po ito na pakinggan bilang Vice President. Pero nakakalungkot na para bang wala siyang pakialam. Masanay na ho tayo sa ating Vice President na talagang lakwatsera talaga. Diba? Kaya tayo bilang taong bayan, ordinaryong tao,
tayo po ay karapatan natin ang marinig kung ano ang i-report ng ating ama. 'Di ba? Kasi tayo po ay mga taxpayer. Karapatan natin ang pakinggan. Huwag niyong sabihin na wala kayong pakialam. Karapatan nyo ang marinig kung ano ang i-report ng ating ama, kung ano ang kanyang mga natapos na, at kung ano ang mga incoming pa. Karapatan po natin yan. Huwag nyo pong baliwalain. Dahil kayo din po ay taxpayer. 'Di ba? Tayo lahat nagtatax. Kaya bawat na nagtatax ng tao, karapatan na marinig kung ano ho ang i-report ng Pangulo. Okay? Kaya, sige. Maano muna tayo mga ka-aksyon. Yan lang po ha. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. At mamaya, after ng sona ni Pangulo, magla-live po tayo para sa reaction kung anong masasabi natin sa kanyang naging sona. So, excited na ho ako. Nakaabang po ako na nanonood. Oo, sa kaso lang, mamaya pa siguro yun. Okay? Basta, abang-abang na lang. Update po tayo sa mga kaganapan doon sa mga iba din, sa mga may mga grupo kasi na mga nagrarally din, may mga nagprotesta. So, tayo nasanay na po na kapag may sona, may protesta. Sanay na ho tayo dyan. Oo. 'Di ba? Karapatan naman ho nila 'yan, okay? So, 'yun lang po muna mga ka-action, mga kakamping, no? Maraming salamat ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.